Hi guys! Welcome to my vlog. So, andito tayo sa LRT2, Katipunan Station. So, going to Intramuros! So, as of now is, pasakay kami niyan. Then guys, ayun nga, nakasakay na kami, then nakababa na kami. Punta kami sa Intramuros. Then, hindi na kami naka-video dun sa pagbaba namin sa recto kasi nga madami daw pong plate numbers dun, some like that. Then, ayun na nga, punta natin yung Year of the Treasure, guys. Wow! History! Year of the Treasure. And nakita kami ng kalesa. Super cute kasi wow, doon lang talaga sa Intramuros nakita nun. Then, going kami sa church. Ayun, nakikita nyo guys yung church na yun. Papunta kami dyan. Nakapasok na kami sa church, guys. Sobrang linis at tahimik ng church nila kasi madami nga nagpe-pray. Then, guys, mga pumupunta pala dito sa Intramuros or namamasyal is pumupunta muna sa church para mag-pray. Then, sabi pala ni Kuya Guard, pwede naman daw mag-take ng video. Ganun, basta respeto lang daw sa mga taong mga nagdadasal doon. Then guys, guess what? Ito na yung exciting part kasi papunta kami ngayon sa Fort Santiago. Let's go guys! So, is Fort Santiago 1. Sabi ni Kuya Guard, bawal daw mag-video. So, mag-picture na lang kami. Kaya, dito na lang sa labas nag-video. Then guys, so going kami dun sa may Fort Santiago 2, kung saan nandun yung mga tunnels, naman yung mga Lego, yung mga museo. Then, ayan na nga is papasok na kami dun sa may Fort Santiago 2. Nakikita natin ang Museo ni Rizal o ang tinatawag na Shrine of Jose Rizal. Guys, nakikita natin dito yung mga damit na ginamit ni Rizal, yung mga sinaunang gagamitan, then yung ano niya, kung paano siya nagsulat, kung saan siya nilitis, ganon. Makikita rin natin dito yung history of novel ni Rizal at bawal nga mag-video dito guys kasi restricted area to. Pero nakapag-video kami. So guys, pagpasok namin ito agad yung bumungat. So, pero hindi siya yung pinaka main topic ko dito. Kasi madami siyang pwedeng i-topic. Maglilibot muna tayo kung ano yung nasa loob ng museo ni Rizal. Siyempre, yung una dito is yung silid paglilitis. Ito yung mga some pictures. Yan. Nilitis siya. Pinatay siya. Then guys, ito yung mga kasuotan na ginamit ni Rizal nung nilitis siya. Mapabarong, mapasombrero, mapabaston niya. Diyan si Rizal nagsulat ng mga nobela niya. Like yung dalawa niyang nobela na sikat, yung Nolimi at El Filibusterismo. Then guys, alam niyo ba, ito yung picture ng bungo ni Rizal nung pagkatapos niyang barilin at ang kanyang labi ay inintrega sa Hermano Paz y Caridad at ang kanyang bangka ay kinuha ng pamamahala. Mapapansin niyo dito guys, ito yung mga nangyari pagkatapos mamatay si Rizal. Ito yung kapirasong bitebra ni Rizal nang dinapisan ng bala bago siya binitay. Nakikita nyo naman guys, diba, kung ano yung seguridad na ginawa nila dito para hindi mahawakan ng ibang tao at para hindi masira yun. At nakikita natin dito yung isang litrato or paint kung paano binaril si Rizal. At guys, makikita nyo, ito ang damit na pag-iskriman ni Rizal bago ang kanyang kamatayan. Parang ito yung huli niyang damit na nagamit. At guys, nakita din namin dito yung dalawang nobela ni Rizal na sumikat hanggang ngayon sa panahon natin. Ito ang No Limita ang Hera at Il Filibusterismo na kung saan ang No Limita ang Here ay ginawa sa Berlin, Germany noong 1887 at pinubliko sa Pilipinas. Alam naman natin na madami na ang naging pag-aaral at pagsusuri dito na kung saan ang tungkol sa Nolimi ay isang pag-aalipin ng Kastila sa mga Pilipino noon. At ito guys ay isiniwalat ni Rizal lahat-lahat sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang nobela. At ito naman, makikita natin ang El Filibusterismo na kung saan ito sa propaganda, plano at paghihiganti. Ito din ay tumutukoy sa tatlong paring na Gumburza. Ito naman isinulat ni Rizal sa Gel, Belgium
at napublish ito ng September 18, 1891. Sad to say guys, hindi ito yung totoong print out na novel ni Rizal. Kasi ang original na copy ng novel ni Rizal ay nasa National Library of the Philippines. Ito yung mga perang nakaukit yung mukha ni Rizal or nakaprinta doon. Ito yung postage stamp ni Rizal. Then, ito naman yung mga kagamitan noon na gamit sa pagluluto, kagaya ng mga bilao, plato at mga kawali na ginagamit din noon sa hapagkainan. So guys, ang sabi dyan, bawal daw hawakan, restricted daw hawakan yun. So nakapag-video na lang kami or picture na lang namin. Then guys, ito yung huli namin pinuntahan, yung Last Walk of Martyrdom. Ito yung huling kulungan ni Rizal noon na bago siya patayin noon sa Bagong Bayan noong December 30, 1896. Guys, ang ganda dito. Tapos nagulat ako nang nakita ko yan. Pumunta nga rin pala kami sa tinatawag na tunnels or the Gugyons of Fort Santiago in 1824. Ano guys, ito na nga is pababa na kami. Yan, papasok na kami niyan sa tunnels talaga na kung saan ang sabi nila dito daw yung kinulong yung mga Pilipino noon na naglaban sa mga Spaniards na ang kasama nila is mga sundalong Espanyol noon. Then dito sila kinulong, dito sila minaltrato, ganun, kinawawa, pinagsasaktan, ganun. Then, iba yung present na naramdaman ko. Grabe guys, ang bigat ng present na naramdaman ko dito na pagpasok namin. Yung feel mo na andun pa yung soul nila kasi nga parang hindi natahimik ang mga kaluluwa nila. Parang ganun kasi guys, sobrang bigat talaga ng pumasok kami dyan. Then, ayun na nga, ayun yung mga estatwa nun. Ayan, inano pa namin pinokus. Then, sa gilid niyan is ayun yung mga history talaga na nangyari. Ayan like that, nung nangyari sa sa Fort Santiago, guys. Nirenovate pa lang pala talaga siya. Then, na talaga siya, na talaga ng gera. Ganun. Parang nasunog, ganun. And, na talaga. Ito kasi yung history talaga kung saan pinagkakawawa yung mga Espanyol dito talaga. Parang naging battlefields nila, ganun. Then, ayun nga. Then, yung kanina is nakita nyo yung kasuotan ng mga Espanyol na sundalo noon. Guys, ito yung pinaka-last part na napunta namin. Syempre, hindi mawawala ang Intramuros kung hindi nyo napuntahan to. Kasi ito yung Little Bigan of Intramuros. Guys, ito yung mga sinaunang bahay noon. Then, ayun, pumasok kami. Tinay namin pumasok. Sobrang ganda guys. Yung sky, yung mga sa lang siya, hindi siya sa pinakaloob. Sa pinakagilid lang din, parang garden din. Ganon. Then, ayan, ang ganda. Para kasing nasa talaga kami. Nag-back to past kami guys. Ganon, history talaga ang datingan. Parang, wow. Ito ba yun? Then, ayan, nakita niyo ba yung fountain niya yan? Diyan pala nagwi-wish yung mga pumupunta dyan. Pag nag-wish daw talaga is parang nagkatotoo. Ayan guys, so sobrang dami ng coins, diba? Parang pag nag-wish ka, magiging totoo talaga kasi wishing fountain talaga siya. Parang kasi, diba, nag-back to past ka nga. Parang binalikan mo yung past ng nangyari noon. Tapos ayun, parang pag nang binalikan mo yun, parang kasabihan nila is pag nag-wish ka sa fountain na yun is matutupad talaga. Kaya ayun, nag-wish kami dyan one time. So, ako lang pala nag-wish. Sabi ko, sana matupas. Diba? Kasi, why not? Diba? Why not subukan? Then, ayun ito yung mga some pictures namin. Yan, guys. And thank you for watching!